Ayan sila mga kabagis. Mahilig sila sa yung bang ubod ng saging. Gustong gusto nila yun, pati yung talbos ng kamote. Yun yung back up ko na iwas pagtatae. Ayan. Konting ganon, every umaga ko lang binibigay. Yun ang pinaka maling gawin sa mga biik na bagong kuha ninyong biik kapag ka nagpapatining kayo is yung mabasa at liguin nyo sila ng kinaumagahan o yung pagdating kaagad, kasi nga unang-una sa biyahe mangangamoyan sila, yung bang magtataiyan sila dun sa biyahe tapos didikit sa katawan nila. Tayo naman concern dahil maraming dumi na dumikit sa kanila, babasain natin or hugasan o liguan natin kaagad pagdating. Ang tendency o yung resulta dyan mga kabagis, yung pagtatain ng walang tigil, dahil nga ang mga biik kasi hindi yan sila gustong mabasa, ayaw nila nung malamigan sila. Ano pa lang ng katawan nila absorb or sanay pa lang ng katawan nila sa feeds, tapos yun malaking adjustment na yun sa kanila, tapos mabasa pa sila. So yun yung dahilan kung bakit minsan mamatayan tayo dahil sa pagtatae, na kahit anong injection na lang ang gagawin natin, kahit anong remedy ng mga ginagawa natin, mga kapitbahay mag-suggest ganito gawin, mamatay pa rin dahil doon sa nabasa at naligo natin sila ng maaga. So yun yung pinaka bawal na gawin kapag ka nagpapatining ka, nag-aalaga ka ng biik, na pagdating maligo o iliguin mo kaagad, pasain mo kaagad, hugasan mo kaagad, ganun. Kasi concern tayo kasi madumi, mabaho. Huwag, hayaan mo yan mga ilang araw before mo yan basain or hugasan or liguan. Pangalawa, pinaka worst na gagawin mo sa biik mo at dahilan yan na pagkamatay nila din, magtatai sila ng walang tigil, is yung pakainin mo kaagad pagdating. Again, as the new owner of that biik, concerned tayo kasi nga ilang oras silang walang kain sa biyahe kasi kung malayo yung biyahe. So talagang, diba, yun yung nasa isip natin, bigyan kaagad natin ng feeds para makakain sila kaagad, kasi nga nawalay sa ina, walang dede, ganon. So pagkapakain natin yan, ang resulta magtatain na naman sila, kasi nga hindi pa ganun ka stable yung kanilang pakiramdam dahil sa mahabang biyahe. So they need to rest. Ang gagawin natin lang dyan mga kabagis is that hayaan natin silang makatulog, makapahinga, kasi pagdating kaagad nila yan, sure ako na magpahinga yan sila, matulog yan sila galing sa biyahe, kasi nga nahilo yan. So wag pakainin. For example, ang gap kasi niyan before natin pakainin, for example, dumating ka ng gabi sa biyahe, malayo yung kinukunan mo ng biik, kinabukasan mo na yan pakainin, hindi naman yan mamamatay, okay lang naman yan. At maganda pa ngayon para hindi sila magtatay, so kinabukasan mo na pakainin. Pero kung dumating ka ng tanghali or umaga, so mag-count lang tayo ng mga kabagis, mag-count lang tayo ng 5 to 6 hours na gap. Okay? So again, kung gabi ka dumating, una ng araw, mga 6-7 na ng gabi, kinabukasan mo na pakainin ng umaga, mga 6 AM, ganyan. But kung dumating tayo ng umaga, hindi masyadong malayo yung kinukuha natin ng biik or tanghali,
count tayo ng 5 to 6 hours. After that, pwede na silang pakainin. Bakit ko na-mention at na-discuss ito mga kabagis? Kasi nga marami po tayong mga comment, even sa mga ibang vlogs or videos na namatayan sila ng biik. Ilang araw lang pagkadating ng biik sa kanila, namatay na. Normally, yun yung kadalasang ginagawa, napapakain nila yun ng maaga or nahugasan or napaligo nila ng maaga. Kung magtanong kayo, anong ilang araw dapat maligo? Ang sa akin is walang ilang araw, kundi anong timbang na sila. Yun yung binibigis ko kapag nasa timbang nila is 10 above na, mga kabagis. Kapag 10 above na sila, ang kilo nila, pwede na yang liguin. Pwede na silang maligo araw-araw, kahit 3 beses sa isang araw, pwede na yan. Hindi ko binibase ng isang linggo o 2 linggo, kundi kilo yung pinakamagandang suggestion. Kapag 10 above na sila na kilo, yun, pwede na silang 3 beses sa isang araw mo yan liguin, kasi mainit na yung katawan nila, malaki na yung katawan nila niyan, at okay na sila sa malamig or malamigan. Yun yung advice ko lang. Hindi yan expert advice, no, pero based lang kasi yan sa mga na pagdaanan ko na mga biik. Ako bago lang ako nagba-vlog ng mga biik or mga baboy, pero matagal na ako nag-alaga mga kabagis. Doon pa sa kabilang bahay ko na inuupahan, buhay pa si mama nun. Yun talaga yung kadalasang observation ko. At kung bakit ako kampante at sure sa mga sinasabi ko, kasi that time po mga kabagis, nung nag-alaga kami, may kasabayan kaming hindi isang beses lang kundi maraming beses na mga kapitbahay din na nag-alaga ng mga baboy, patining. Kasi noon sabay kami, no, the same lang yung area na kinunan namin. Namatayan sila halos lahat. Kasi ang kinuha nila mga 6 yun, ang sa amin mga 3 lang. Pero ang nabuhay sa 6 nila mga 2 na lang, kasi yung 4 namatay. Sabi ko, bakit namatay? Ang sabi naman nung nakakuha ng biik, pagkadating kaagad daw nila, nagtatain na. Tapos hinugasan nila kasi mabaho, tatain na basa yung mga biik. Pinaliguan na lang nila. So yun, namatay. Again, basta mga ganyang klaseng mga biik, maselan yan sila sa tubig, ayaw nilang mabasa. Though alam natin na mga baboy gustong gusto ng tubig, pero sa ganitong edad nila mga kabagis, dapat careful tayo kasi ayaw talaga ng mga biik na mabasa. I-observe nyo lang, mag-ano ka ng tubig na ayaw nilang mabasa talaga. Iniiwasan nila yung tubig. Yun yung characteristic or attitude ng mga biik. Pero kapag malaki na, gustong-gusto nila ng tubig. Yun, hindi isang beses yun na namatayan yung kapitbahay namin. Every time na mayroon kaming kasabay na mangkuha ng biik para ipapatiling namin. Noon kasi maliit lang yung kulungan, ang makaya lang is 3 baboy lang pinaka-maximum. So yun yung ginagawa namin ni mama. Tapos may mga cases din mga kabagis na nagtataid yung baboy, hindi naman na nailigo, pero pinakain ka agad nila pagkadating ng baboy, pagkalagay ng kulungan, binigyan ka agad ng feeds ng kanyang asawa. So pag kinabukasan yung nagtatain na, ilang araw walang tigil kasi nga yung tiyan, namatayan na naman sila. So ito, kaasawa ng Diyos mga kabagis, itong 13 na biik na dito sa kulungan na to, wala pang nagtatai sa kanila. Dahil hindi ko yan nabasa, hindi ko yan napaligo muna, at hindi ko yan napakain ng pagdating. Pinakain ko to, dumating kasi kami mga 10, almost midnight na, 11 something na. So kinaumagahan ko na sila pinakain. Ganun, walang nagtatain yan.
ilang araw pa lang mga kabagis, update natin pala no, dumating sila mga ano yun, Friday night. Ngayon, Tuesday na ngayon. Ang laki ng improvement sa kanilang katawan. Tingnan mo mga kabagis. Oh. Busog na busog yan sila ngayon. Ilang ano pa lang yan. Araw pa lang yan. Oh. Kikita mo. Busog na busog sila. Napansin nyo, hindi may iwasan may langaw kasi nga hindi ko yun nahiligo pa. So, mga ilang araw nito, timbangin natin o kiluhin natin yan sila. Kapag 10 above na, pwede na yan maligo. Normally, no, sa mga nagtanong, paano masasabing 10 kilos na sila kahit hindi timbangin? Ang kadalasan na observation ko na 2 weeks mula nung pagkakuha mo, pinaka-safe yan. 10 above na yan sila normally kapag 2 weeks na mula nung pagkakuha mo ng mga biik. Yan. So, update lang tayo mga kabagis. Sina-shoutout ko pala lahat ng mga silent supporters natin. Shoutout sa inyo dyan. Kay Arnel Villarin na palaging nagko-comment at nagpa-shoutout sa atin. Kapatid ko yan na nasa ibang bansa. Shoutout sa iyo bro. Maraming mga nanonood sa atin dyan kasi makikita natin yan sa algorithm natin. Kay Queen Dian, yan, Milchor Tayag, kay Iskiel Vlog, lahat ng mga nagpapa-shoutout sa atin ng mga nag-aalaga din. Kina Province Life, kina-comment ko yan sa Province Life. Maganda yung mga biik din niya. Most especially kay Telma Lim, no? Nasa ibang bansa din na palaging nagko-comment, sumusuporta sa atin. And by the way, happy birthday in advance. Birthday niya pala bukas. Yan si Telma Lim. And of course, lahat ng mga gustong mag-alaga ng baboy, shoutout sa inyo dyan. Itong mga uploads ko mga kabagis, it's one way of helping you po. Yung mga gustong magsimula na ayaw nilang magkamali. Mas especially sa biik pa lang, ayaw natin talagang magkamali. Kasi kapag mali ka sa biik mo, useless yung pakain mo. Kahit gaano karami yung budget mo, kung mali ka na sa biik, matayan ka na, kasi magsisimula talaga yan lahat sa biik eh. Yung pagpili, yung lahi na gusto mong itong mga lahi na ito, maganda talaga itong mga kabagis. Ito yung lahi na gustong gusto ko so far ha. Lahat ng mga nakunan ko, ito yung mas bulado yung mga biik nila. Talagang maganda. So kayo kung gusto niyo maghanap ng mga biik, make sure na yung ina, tingnan niyo yung ina, yung katawan ng ina, para maganda yung mga biik niyo. Yun lang po. Thank you so much for watching. Bye-bye.